Magandang araw, magandang gabi. Kumusta kayo dyan aking mga minamahal na kababayan? Samang lupalop na mundo kayo ngayon napadbad. Welcome uli kayo sa aking channel, Norweb Heart Vlog. Welcome to this podcast. Okay, so aking mga minamahal na kapatid, ay meron tayong bagong pag-uusapan ngayon patungkol dito sa kaluat ka ng baha sa nangyayari sa ating bansang Pilipinas, particularly sa Luzon. Okay, so mainit ito na issue dahil dito sa proyektong Ghost Project Flood Control o Ghost Paper. So dito mga kapatid, mga minamahal kong kapatid, ay ang pag-usapan natin dito ay itong unang-una ay itong si Abante na hindi ko alam kung bakit ito nanalo by technical sa kanyang distrito sa Manila. At ang pangalawang pag-usapan natin dito ay itong papaano binira ni Attorney Guanzon itong si BBM dito sa kanyang walang humpay na pagiging weak sa kanyang pamumuno. Ano nga ba ang kanyang maging matatawag na legasiya pag siya ay umalis sa kanyang pwesto? Pero bago natin to simulan mga kapatid, ay kung bago kayo sa akin channel, ay please naman huwag makalimot mag-subscribe, mag-like at mag-share at pakihit ang notification bell para maging update kayo sa mga bidyong aking i-upload. So aking mga minamahal kapatid, bago natin simulan itong ating pinag-uusapan ngayon, ay kung makikita nyo dyan sa screen na yan, ay sinabi ni ating magiting na presidente. Dahil kasi mainit ngayon yung yung di ba yung corruption, yung nakawan sa gobyerno. So ang sabi niya dyan sa screen na yan ay lifestyle check sa mga opisyalis ng gobyerno ipinagutos ni BBM. Alam mo, ang ganda niyan eh. Ang ganda eh. May punto ang ating presidente dyan na si Bongbong Marcos, no? Na dapat lahat ng mga opisyalis ay dadaan sa yung kanilang mga salin, i-declare nila ang kanilang mga property. Okay? Sa kanilang mga kanilang mga bank account, kung magkano ba yung kanilang mga sahod, magkano kanilang kinikita, para makita doon kung meron bang halong nakawan. Pero alam nyo, mga kababayan, ito maganda to eh, panawagan ni BBM dito. Kumbaga, nakapuntos sila dito ng isang puntos. Pero mas mainam dito kung ipanawagan niya sa lahat ng mga opisyalis ng gobyerno, mula sa executive, mula sa kanya, hanggang sa ibaba, yung tinatawag na hair follicle drug test. Diba? Dapat sana iyan ang isa sa pinaka the best na panawagan niya, yung pagpapa hair follicle pulburon test, 'di ba? Mas mainam 'yan sa lahat. Mas mainam 'yan. Kasi merong sinasabi na a public servant is a public trust. 'Di ba? Dahil nga na-issue nga na siya ay isang gumagamit ng pulburon, at hindi lang 'yun. Siya ay isang paranoid, 'di ba? So para mawala sa mga palaisipan ng mga tao ng sambayan ng Pilipino o ang taong bayan yung sinasabing siya ay bangag, 'di ba? Ay dapat magpa-hair follicle drug test. Pero bakit nga ba ayaw niya, 'di ba? Bakit nga ba ayaw niya? Pwede ba natin sabihin na ang pagdi-denial is klase ng admission? 'Di ba? Okay, so aking mga minamahal na kapatid. So simulan natin ngayon na itong sinasabi ni isang magiting ba to, si pastor? Itong si Abante, di ba? Ito yung miyembro ng Quadcom eh. Alam niyo itong si Abante sa kanyang distrito nung nakaraang election, siya ay natalo ni Congressman Oy. Pero bakit? Hindi ko alam kung bakit nanalo to si pastor eh. Ika nga ni Kong Polong, ay hindi doon niya matatawag ng congressman kundi pastor, kasi hindi naman dito ito nanalo sa kanyang distrito. Hindi naman to siya binoto ng kanyang distrito eh. Nanalo lamang to by technical, di ba? Kumbaga ito yung sinasabi na sabi nga nila is appointed son of the Comelec.
Alam nyo, ito si Abante, banat ng banat about sa flood control. Banat ng banat at pinag-iinitan ngayon ang flood control ng Davao. Kasi ang pinupoint niya dito ay si Congressman Pulong Duterte. Alam nyo, Abante, sa totoo lang kasi ang baha hindi naman issue sa Davao eh. Ang baha ay nasa Kamaynilaan at mga kalapit lugar niyan. Laguna, Bulacan, at iba pang mga binabaha dyan sa Quezon City. Basta Maynila, buong Maynila, Metro Manila, ganun. Binabaha. Bakit napunta investigasyon mo sa Davao? Talagang pinupunteriya mo talaga ang mga Duterte, Wala naman doon ang bahay. Nasa Kamaynilaan at saka distrito mo. Dapat ang imbestigahan dyan ay yung kasama ka dyan imbestigahan eh. Sa distrito mo eh. Meron kang proyektong flood control. Ikaw mismo nagsabi nung in-interview ka ni sino nag-interview sa'yo dyan? Yung sa isang bilyonaryo channel na sinabi mo doon na meron kang kontraktor. Dapat ikaw imbestigahan dyan, hindi si Pulong na walang baha. Okay, kung may baha doon, pero hindi abot ng ilang oras, natatanggal kasi pulido yung kanilang flood control. Ngayon, mga kapatid, mga kababayan, panurin natin itong sinasabi ni Pastor Abante. Di ba? Ito mismo sapagkat narinig namin na talagang nagbabaha doon eh. Nung araw, hindi binabagyo ang Davao eh. Binabagyo ang Davao, binabagyo ang buong ang Mindanao. Binabagyo ang Abante, mali ka dyan. Pero, binabagyo ang Mindanao, pero mabilis nawawala yung baha. Kasi nga, maganda yung daloy ng tubig. Yung ulan, dumidiretso. Although, merong konting stagnant o baha, pero natatanggal yun ng ilang oras. Hindi katulad sa Manila, stagnant water talaga, na talagang abot na yung ilang araw bago matanggal. Linggo. Depende pa sa ulan yan. Normal naman kasi baha yan eh. Pag merong baha sa ulan, pag umulan, may baha talaga. Normal yan. Pero sa Davao, iba yun Ilang oras lang, natatanggal yung tubig kasi dire-diretso yan eh. Yung flood control niya, dire-diretso. Hindi katulad dyan sa Kamaynilaan. Tuloy natin. Hindi binabagyo ang Davao. Ngayon, nakikita natin, nagbabaha na. Whether kung sa Davao man yan o sa Bulacan man yan, I would suggest that we do that there, para malaman po ng taong bayan na ito. Alam mo, we suggest na ikaw mismo pumunta ng Davao, puntahan mo yung mga flood control doon, Abante. Tingnan mo sa iyong mga mata, malinaw na mata, yung lahat ng proyekto doon na flood control doon sa distrito ni Congressman Pulong. Para naman mahimasmasang ka, Pastor. Serious kami sa pag-imbestiga kung talagang merong ghost project yan, talagang merong substandard project yan. Walang substandard. Walang substandard? Doon? Flood control doon. Walang substandard na project doon ng flood control, Pastor Abante. Wala ka makita doon. Pulido lahat yun. Pulido lahat. Wala ka rin makikita ang ghost project doon. Diyan sa Manila, meron. Pero doon sa Davao, wala ka makitang ganyan, Pastor. So mga kababayan, papanurin natin itong isang video ng netizen na taga Davao kung paano niya ipinakita itong flood control na to, kasi talagang init na ulo nila, inis sila dito kay Pastor Abante. Ngayon pinakita nila yung lakas, yung pulido ng flood control dun sa Davao. Titingnan natin mga kapatid, mga minamahal kong kababayan. So kung maghisgot ka og flood control mga kaparex, Bisaya lang tong dialect niya mga kababayan wa gyud koy ikasaway niining gibuhat sa ato ang dati nga presidente nga si Rodrigo Roa Duterte. Yan. So ingon ani siya mo trabaho, grabe gyud kaayo. Talagang pulido, Unya tibay pag gyud kaayo. Makita niyo, grabe yung structure, Ayo ang punda. Tapos pwede ka pa maglakad-lakad dyan sa yung nasa ibabaw ng flood control na yan.
Sa karon mga kaparex, wa ko kasabot ambot unsa na ni. Oh, so ito pa, isa pang video to ng sarang netizen, no? Ito nga pala ang flood control ng Davao City na kung saan mas matibay pa sa iyong relasyon. Naku po! Mas matibay pa sa inyong karelasyon. Oh, yung pagkapulido ng paggawa ng flood control. Ay, nako, komedyante rin minsan, no? Kaya Mr. Atras, O, kita nyo, oh, yung structure ng flood control, yung paggagawa. tingnan mo mabuti kung gaano kaganda. Oh, di ba? Oh. Parang slideshow, ah. Tama, ang ganda, oh. Yung paggagawa ng flood control, tapos parang anong tawag dyan, yung may parang bato-bato sa gilid, di ba? Tapos yung nasa ibabaw niya is parang highway. Ano to? Coastal to, eh. Coastal sa Davao. Oh, ganda, oh. Tayo pulido. Tapos itong pagdidiskitahan mo, Pastor Abante, na sabi mo na kailangan doon imbestigahan sa Davao. Ba't napunta ka doon sa Davao? Ang baha nasa Kamaynilaan. Grabe ka, Pastor. So ito ngayon mga kababayan, ay dahil doon sa pinakita natin na kung gaano kapulido ang flood control ng Davao City na ginawa, no, na pinagdidiskitahan ni Pastor Abante. Kasi sabi niya, kailangan din daw imbestigahan ng flood control ng Davao, pero kitang-kita naman, no? Which is, yung sabi nilang baha, normal lang yan sa bawat lugar na meron talagang baha right after ng pag-ulan. Pero nawawala agad yun. Katulad ng Davao City. Nawawala agad yung mga baha. Hindi katulad sa talaga Kamaynilaan na abot na ilang araw, di ba? Depende pa yan sa ulan. Abot pa ng linggo yan, di ba? Ganun yan. So ito, makikita natin sa video na to, yung nangyari dito sa baha sa Kamaynilaan, sa Quezon City, di ba? Sa Manila. Tingnan nyo naman. Ito, panoorin natin. Talagang nakakairita yung ganito, eh, yung banat ni Pastor Abante. Nakakalungkot. Oh? Kawawa yung mga tao. Halos lalangoy na lang mga tao, no? Oh? Kawawa naman yung mga tao. Ayan, oh, sa ilalim ng flyover, ano? Tingnan nyo. Pwede ka nang sumakay ng bangka dyan. Ito yung kawawa. So, ito ba yung bagong phenomena na kailangan ng tanggapin, sabi ni BBM o sabi ni President Bongbong Marcos, na makabagong weather o makabagong pangyayari sa ating bansa na kailangan natin lunukin? Ganun ba yun? Pabayaan na lang natin yung ganito? Mga nangyayari sa ating bansa na ganito, normal na lang ba to? Which is, hindi to normal. Talaga hindi to normal, okay? Nakakalungkot. Okay, so, Pastor Abante, imbestigahan mo ang Kamaynilaan. Huwag kang pumunta sa Davao, walang baha doon sa Davao. Diyan sa Kamaynilaan at sa Quezon City, Laguna, Bulacan, at sa ibang kalapit pa, diyan ang baha. Diyan ka mag-imbestiga sa mga congressman diyan, sa mga district engineer ng DPWH. Huwag ka dun sa Davao. Maganda yung Davao dun, pulido paggagawa. No? Huwag mong sasabihin na binabaha dun. Oo, binabaha. Pero, normal yun na baha. Abot sa bukong-bukong. After an hour, nawawala yung baha na yun. Huwag mong gagamitin, huwag mong ihalin tulad dito sa video na to, yung baha dito, doon sa Davao. Iba yung baha doon sa Davao. Baha sa Davao, normal yun. Ito, abnormal. Kagagawa ng mga taong magnanakaw, kagagawa ng mga politikong magnanakaw, kasabot nila yung mga district engineer dyan sa DPWH. Yan. Kaya nga nagkaroon ng ghost project na inamin ni Secretary Bunuan na ngayon ay hindi na siya secretary. Ganun yun. At may mga kababayan, paano rin natin tong lalaki, siguro dahil sa kanyang pagiging stress, pagiging depressed, nalulungkot dahil, di ba, yung mga gamit mo nasira dahil sa baha. So, ano ba talaga magiging epekto niya sa iyong pag-iisip, sa iyong physical, di ba? Talagang mainis ka at makakapanawagan ka sa mayor mo o sino mong tatawagin mo na parang maging sarcastic ka na lang eh. Ito, panoorin natin to si kababayan kung paano itong binidyohan yung nangyari sa kanilang lugar sa Quezon City.
Okay po. Ito po. Ngayon po. Pinahan na naman po kami. Mayor Belmonte. Oh, nanawagan na si Kabayan, no, sa kay Mayor Belmonte. Congressman Suntay. Ito po ang Sino bang congressman dyan? Sontay? nangyayari po. Ito po. Tignan niyo po. Oh, grabe yung baha, no? Hanggang tuhod. Ayun na po yung loob ng bahay namin, oh. Dahil po sa babaw na po ng sapa. Ito po, tignan niyo po. Ayan, oh. Ayan, kita niyo naman po, oh. Ayan, oh. Kawawa naman sila, Kabayan, no? Kawawa sila, oh. Bahan na naman po kami. Ayan po. Ito bahay namin, oh. Yung bang washing machine talaga nilagyan na ng patungan para hindi maabutan ng baha. Para maniwala po kayo. Mayor Belmonte, dito niyo po ibigay ang pondo sa Congressman Suntay. Dito niyo po ilagay ang pondo sa May 6. Ayan po, kita dito niyo lang po. Ang laki! Oh. Ang laki, grabe! Grabe nangyari sa kanila, oh. Lahat ng gamit namin. Tapos yung double deck nila, talagang halos inabutan na yung yung purse. Lahat ng appliances, sira po. Oh, grabe talaga. Kawawa, pati mga appliances nila sira. Lahat po kami ganito rito. O yung helmet niya, oh. Kawawa po kami rito. Kaya wala po kami pupuntahan ng budget kundi dito po. Ayan po, kita-kita po. Lalabas po tayo ng KC para maniwala kayo. Dalawa na asapan namin. Halika rito para makita niyo. Hindi yung Belmonte. Ayan, Belmonte. Ikaw lang. Ayan, Mayor Belmonte, panawagan na sa iyo ng yung constituent. Oh. Nanawagan na sila sa iyo. Yung congressman diyan. Ang tanging makakatulong sa amin. Congressman Sultay. Sultay pala, Sultay. Hindi pala Sultay, Sultay. Ito po. Tingnan niyo po, dalawa na asapan. Grabing baha, oh. Tapos ikukumpara ni Pastor Abante sa Davao. Yung baha diyan. Ilog na to, eh. Ilog na. Oh, kaliwat. Magkabilaan pala, oh. Tulungan niyo po kami. Sultay, Congressman, maniwala ka sa hindi. Ito po ang nangyayari sa kinuha niyo po natin, oh. Ito po. Wala Stress na sila, mga kababayan, mga kababayan doon sa, sa Kamaynilan, sa Quezon City. Yung mga binaba, stress talaga sila, nakakaawa. Ito yung kagawan ng mga magnanakaw na mga politiko. Kagawan ng mga pinapunduhan ng ghost project, flood control na wala. Ghost paper. Ganun. po nagsisilbi. Ang babaw na sapa pero ang taas ng tulay. Ngayon, nagkakakuha po kami dito dahil sa baha. Ito po, oh. Tingnan niyo, oh. Grabe yun. Abot halos baywang. Wala na, prices namin, sira na lahat. Hindi lang appliances, pati mga motor. Kung sino may mga motor, sirang-sirang mga motor dito, eh. Wala na po. Pati gamit ng anak ko, wala na rin po. Sira na lahat. Maawa po kayo sa amin dito. Huwag niyo po dalhin ang huwag po kayo sa akin magagalit. Please lang po. Dito niyo po ilagay ang pondo. Huwag po saan. Please lang po. Maawa po kayo sa mga taga dito. Nagmakawa na sila. Kawawa. Talaga, maniwala kayo. Ayan. Po. Agad ako nagtulay para maniwala kayo na pakikita ko sa inyo ang resulta ng sapa namin, ha? Ako po yung nagsasalita, si Elmer Basco. Ayan po, agad ako. Yun, kaya mo akong videohan? Oh. Pakikita ko po sa inyo, ayan ang mga bahay dito. Ayan, grabe nangyari sa bahay, oh. Lahat kami lubog. Dahil sa nangyaring ganyan, mabagal na aksyon, kawawa kami. Pero tuloy-tuloy naman ang namin dahil taga rito kami disipon. Ito po, agad po ako na, ha? Ayan po, ha? Oh. Makyat na si Kabayan, oh. Basta, mag-ingat ka, baka mahulog ka. Ito ang magsasalita. Doon. So, ilog pala yung nasa likod nila. Nilagyan na ng bakod. Paliniwanan po, ha? Ito po, Belmonte, tulay namin. Nahaharangan na mapupulunan tulay ng K6. Ayun po, ito pong sapa to, napakalalim at napakababaw ng tulay. Ay, ng sapa. Mababa lang pala yung sapa. So, ang inihiling nila dito is laliman. Dahil puro tambak. Ito po yung pangalawang sapa. Alam nyo, Kabayan, hindi naman pwedeng laliman yan. Ang maganda dyan, gagawa ng flood control. Yung flood control na talagang magkabilaan is mataas na pulido. Para yung lahat ng tubig, dire-diretso yan doon sa dagat. Ganun yun. Kalsada namin. Ako po yung nasa gitna. Pero kasi walang flood control, eh. Oo. Ayun lang po ang makakatulong sa amin sa paglutas nito.
Kalimutan nyo ang budget dito. Congressman Bong Suntay, kayo po ang bahala na po dito at si Joy Bengote. Magtulong-tulong po. Ito po, kawawa na naman lahat ng tao. O yun, no? Nanawagan na si kabayan, no? Talagang stress na stress sila, oh. Buong distrito nila talagang bumaha. Hanggang hanggang baywang talaga yung nangyayari dyan na baha, no? So, itong baha na to, ikaw, balik naman tayo kay Pastor Abante. Pastor Abante, maawa ka. Mag-focus ka sa pag-imbestiga dyan sa Kamaynilaan. Nangyari dyan sa Luzon. Dahil andyan ang baha, hindi sa Davao. Okay? Pastor Abante, panawagan sa'yo. Maawa ka. Focus ka dyan sa Luzon. Huwag sa Davao. Walang nangyari sa Davao. Maganda ang flood control nila doon. Diyan ka mag-focus. Okay? Kawawa itong mga taon to eh. Kawawa sila kabayan. At ngayon mga kababayan, ay pakinggan natin tong kung paano binanatan ni dating commissioner Attorney Guanzon itong si BBM dahil talagang nagpalaki siya ng buhaya sa Kongreso. Nagalaga siya ng buhaya na hindi niya kayang kontrolin. Kaya ganito nangyayari sa ating bansa. Nagpaggewang-gewang. At nasabi dito ni Attorney Guanzon, no, na 3 taon na si Bongbong Marcos sa palasyo pero wala pa rin nangyayari. At ang problema dito, wala siyang iwan ng legasiya. Wala kang masabing legasiya, kundi meron din namang legasiya eh. Legasiya ng baha, ng flood control na ghost project. Yun, meron siyang legasiya. At saka, yung mga ang tawag dyan, yung pamimigay ng ayuda, yun ang legasiya niya. Infrastructure, wala. Okay, so, mapanurin natin to. Paano binanatan niya Tony Gonzon si BBM? Nangaawa na ako dyan kay BBM, nagmumukha na talagang tanga. Kawawa naman to si BBM. Pinagsabihan at Tony Gonzon ng nagmumukha na sa tanga. Oo nga naman, oh. Mukha siyang tanga sa kanyang pagiging weak. Sabi, babahin tayo muli. Yun naman nangyari after 3 years na lame duck na si President Marcos. BBM. Lame duck na ba si President Marcos? Midterm na, di ba? Kalagitnaan ng kanyang term. Ginawa niyang pinaka-powerful si Romualdez. Yun, nag-alaga siya ng buhaya. Hanggang sa naging Godzilla at hindi na niya makontrol. Oh, di ba? Ang pinsan niya. Tapos, nasapawan na siya sa lahat ng ayuda, lahat ng mga AX, PAX, lahat na. Di ba? Oh. Yan yung sinasabi na Tony Guanzon, nasapawan si BBM kasi ang nagpo-front ay itong si Romualdez. Kasi ito si Romualdez parang siya yung presidente, ano? Kung mga ayuda, di ba? Nakapaskil pa yung pagmumukha sa pangalan, di ba? Kaya saludo yung mga House of Representative na ngayon sa panahon ni Bongbong Marcos, talagang pinaulanan sila ng maraming blessing. Wala siyang pondo sa legacy projects niya. So, ang challenge dyan talaga sa kanya is, how is he going to be remembered as the President Junior? Attorney Guanzon, maalala ng mga tao tong si Bongbong Marcos pag wala na siya sa pwesto, yung kanyang pagiging weak. Pagiging weak at wala siyang ginawa. At dito sa investigasyon ng flood control project, itong ghost project, dito sa kaliwat kanang Nakawan, kaya nagkaroon ng baha sa Kamaynilaan, sa Luzon, pag walang managot dito, iyan ang malaking legacy ni Bongbong Marcos sa kanyang kapalpakan. Di ba? Yan ang legacy niya. Ferdinand Marcos. Does he like to be remembered this way? Do we just done nothing? And now he will spend the next 3 years just fighting corruption in his own administration? Nako. Ewan ko na lang. Kakalungkot na nakakatawa na nakakainis. Yung nangyari sa ating bansa ngayon. Oh, what a pity. Oh, what a
Naawa pa si Tony Guanzo kay BBM. Naawa pa. Sabi pa ng kanyang mga supporter masyadong mabait. Hindi mabait yan mga kababayan. Hindi mabait yan. Weak lang talaga. Tama talaga si FERD na talagang weak talaga tong mamang ito na nasa palasyo. Weak talaga. Weak talaga. What a shame. What a shame. What a shame. Kakaya nga naman, kakaya. Pag walang mangyari dito sa investigasyon ng flood control, maniwala ka BBM, ito ang iwanan mong legasya na hindi makakalimutan ng sambayan ng Pilipino, hindi makakalimutan ng taong bayan na ikaw ay walang nagawa dito sa mga korupsyon na to, na nasa iyong mga paanan din. Saan ba? Nasa mga politiko. Nasa mga politiko. Yung mga nagbibigay ng pondo dyan sa mga proyektong yan ng flood control project. Okay, so aking mga minamahal na kapatid, napanood naman nyo, narinig nyo itong napag-usapan natin dito. Itong si Pastor Abante, kung paano maglakas loob mag-imbestiga dun sa Davao na wala naman baha, at dun sa kanyang distrito, bahang-baha. Dapat yan ang imbestigahan niya. Pero kasi itong mga kapatid, gustong i-divert yata ni Abante yung issue dun sa Davao hindi dun sa Luzon. Diba? Yan naman yun Puro lang Duterte yung kanilang pambibira. Wala silang solusyon, kundi Duterte, ano? Okay, so aking mga kababayan, bago man tayo maghiwalay, please naman huwag makalimut, mag-subscribe, mag-like at mag-share, at pakita ang notification bell para maging updated kayo sa mga video aking i-upload. Maraming salamat, ingat lagi dyan, safety first.